Our topic for today is Vaet Hanan. Do I pronounce it correctly? Huh? Vaet Hanan. Okay. But it means an ay besot. Ibig sabihin, ako ay namanhi. Pleaded. May request ka to the Lord. May hiniling ka. Okay? Dahil may hiniling si Moses, papasok na ang mga Israelita sa Promised Land. They are about to enter the Promised Land. So, bago si Moses at ang mga Israelita ay pumasok sa Promised Land, alam natin na hindi pinayagan ni Yahweh Elohim makapasok si Moses. Kaya siya ay humiling kay Yahweh Elohim. Basahin natin. Deuteronomy chapter 3, verse 23 and 25. At namanhig ako kay Yahweh ng mismong panahong yun na sinasabi, hayaan mong tumawid ako, pakisuyo, at makita ko ang mabuting lupain na nasa kabila ng Jordan, ang mabuting bulong-bulunging uok na ito at ang Lebanon. Ngayon, gusto ni Moses pumasok o hindi? Gusto. He wanted to enter the Promised Land. But did God allow him to enter? Pinayagan ba siyang pumasok? Hindi. Malalaman natin. Pero gusto niya. Okay? Mahirap no, pinagtsagaan niya yung mga Hudyo na matitikas ang ulo for 40 years. I said it's hard for Moses because it was difficult because the Jews or the Israelites were stubborn people. Right? Very stubborn. Yes. Ha? Siya nagtanim, makakaani ba siya? Tayo dito, mareklamo na tayo. Pag konting tanim lang, hindi tayo makaani, reklamo na tayo. Diba? Ano pa kaya si Moses? 40 years. No? Okay? Malalaman natin yung sagot ni Yahweh Elohim. Basahin natin. At si Yahweh ay patuloy na napuot laban sa akin dahil sa inyo at hindi nakinig sa akin. Ngunit sinabi sa akin ni Yahweh, tama ka na. Huwag ka nang magsalita sa akin tungkol sa bagay na ito. Umahon ka sa taluktok ng Pisga at itingin mo ang iyong mga mata sa kanluran at sa hilaga at sa tingog at sa silangan at tingnan mo ang iyong mga mata sapagkat hindi ka tatawid sa Jordan na ito. Wow! Inano pa sa kanya, a taste of what it looks like in the Promised Land. No? Parang hinain sa'yo ang isang feast, isang lechon, pero hindi mo pwedeng kainin. Okay? May dahilan kung bakit hindi maaring pumasok si Moses. Okay? Malalaman natin. Pero sinabi niya dito na dahil sa inyo at hindi nakinig sa akin. Okay? So, ibig sabihin, dahil hindi nakinig. Those because you did not listen. So, this is a very important word. That's why you cannot enter the Promised Land because you did not listen. So, merong mahalagang requirement bago makapasok sa Promised Land. Hindi maaari si Moses ang magdala sa mga tao sa Promised Land. Okay? Pero, ito ang sasabihin ni Yahweh kay Moses. Basahin natin. At atasan mo si Yehoshua at pagtibayan mo ang kanyang loob at palakasin mo siya sapagkat siya ang tatawid sa unahan ng bayang ito at siya ang magpapangyari manahin nila ang lupain na makikita mo. Alam natin na si Yehoshua o si Joshua sa English ay ang totoong niya sa Hebreo ay Yehoshua. Okay.
Anong ibig sabihin ng pangalang Yehoshua? At bakit si Yehoshua ang maari lang magdala ng mga Israelita papasok sa Promised Land? Next slide. Ang Yehoshua, ang pangalan ng Yehoshua, pangalan din ni Fadi, am I correct? It's only in Arabic, correct? Your name, Redeemer. Correct? Fadi is Arabic meaning Redeemer. Okay? Okay. In Hebrew, it is Yehoshua. In English, it means salvation. Sa Tagalog, kaligtasan. So, ibig sabihin si Yehoshua, yung kaligtasan, ang magdadala sa mga Israelita papasok sa Promised Land. Okay. Hindi si Moses. Hindi tao. Okay. At kailangan mamatay muna si Moses, parang si Yeshua, mamatay muna yung physical na tao na Yeshua. Parang yun din ang picture. At ang risen Yeshua ang papasok, papunta sa Promised Land. Ang magdadala sa ating lahat, papasok sa Promised Land. Unang beses na makikita mo tong Yehoshua sa Biblia ay sa Genesis chapter 49 verse 18. Basahin natin. Ako ay maghihintay ng kaligtasan mula sa iyo, O Yahweh. Sinabi ito ni Jacob sa kanyang 12 mga anak. Okay? At sinabi rin ito sa Isaiah chapter 12 verse 2, binanggit din ang salitang Yehoshua or kaligtasan or salvation. Basahin natin. Narito, ang Diyos ay aking kaligtasan. Ako ay magtitiwala at hindi manghihilakbot. Sapagkat si Yahweh ay aking lakas at ang aking kalakasan, at siya ay naging kaligtasan ko. Ano ibig sabihin dito? Sa ating lakas, sa ating kakayahan, sa ating pilit na gawain para ba tayo makapasok sa Promised Land? Or hindi dahil sa atin. Dahil kay Yehoshua, kaya tayo makakapasok sa lupain pinangako. Not because of our own effort that we can enter the Promised Land. We need Yehoshua ahead of us so that we can enter the Promised Land. Tutuloy natin sa Deuteronomy chapter 4 verse 1. Basahin natin. At ngayon, O Israel, pakinggan mo ang mga tuntunin at ang mga hudisyal na pasya na itinuro ko sa inyo upang gawin ninyo, upang kayo ay mabuhay at makapasok nga at ariin ang lupain na ibinigay sa inyo ni Yahweh, na Diyos ng inyong mga ninuno. So, ano dapat nating gagawin bago tayo makapasok? Listen. Ano? Sa mga sa pakinggan. Pakinggan ang alin. Ibig sabihin ng pakinggan, gagawin. Okay? Ang alin, tuntunin. Ano ibig sabihin ng tuntunin? Statutes. What does it mean? Ang ibig sabihin ng tuntunin, ito ay yung mga pinapagawa sa atin ni Yahweh Elohim. Mga in-explain niya katulad ng Ten Commandments. In-expound niya, in-explain niya sa akin kung ano yung mga dapat nating gawin. Yan ang ibig sabihin ng statutes or tuntunin. Mga dapat nating gawin sa buhay natin. Okay? Ang mga judicial judgments, ano ibig sabihin yan? Merong mga kaparusahan or biyaya pag tayo ay sumunod sa kanyang mga tuntunin. Yun ang ibig sabihin ng judicial o judgment. Ano sinabi niya dito? Na ito yung mga kailangan natin. So, kung wala yun, wala tayo sa kaharian.
Naintindihan natin yon? Kung wala yon, wala tayo sa kaharian. At anong dapat natin gawin dito sa mga tuntunin at judicial, statutes and judgments? Basahin natin. Huwag ninyong daragdagan ang salita na inuutos ko sa inyo, ibabawasan man ninyo yun, upang matupad ninyo ang mga utos ni Yahweh na inyong Diyos na inuutos ko sa inyo. Ano? Bawal ang addition and subtraction. No? Kaya yun ang sinasabi ko, ine-encourage ko sa inyo na bawat isa magbasa para alam nyo kung ako dito ay nagdagdag bawas pa sa mga salita ni Yahweh Elohim. Okay, kasi yun ang mahalaga. Ang tinuturo ko ba ay tama din? Dinadagdagan ko ba o binabawasan ko? Dito natin makikita na yung mga tuntunin at mga judicial na binigay ni Yahweh Elohim ay para saan? Basahin natin. At ingatan ninyo at gawin ninyo ang mga iyon sapagkat ito ay karunungan sa ganang inyo at pagkaunawa sa ganang inyo sa paningin ng mga bayan at makaririnig ng lahat ng tuntunin ito at yang nasasabihin nila ang dakilang bansang ito ay walang alinlangan, isang bayan na marunong at may unawa. Yung pagsunod sa Torah, ang Torah, kanyang mga tuntunin at judicial, ito ay para sa atin para maging makadiyos. Ibig sabihin, paano mo malalaman kung ang isang tao ay makadiyos? Kung siya ay sumusunod sa Torah. Kaya napakahalaga, meron tayo dito 2 Hudyo, tama ba? Kaya kailangan tayo ay hudyakin natin sila, encourage them na makita sa buhay nila ang Torah dahil sa kanila binigay. At nakasulat dito, kung sila ay sumusunod sa Torah. Okay? Challenge. Okay? Sa kanila makikita at sila ang magsisilbing ilaw para sa lahat ng tao. Yun ang ibig sabihin ng light of the world. Dapat nakikita ang Torah. Hindi ka lang basta magiging ilaw ng buong bayan or even dito sa kasamahan natin kung hindi nakikita ang Torah sa buhay mo. So kung gusto mo maging ilaw, dapat nakikita ang Torah sa buhay mo. Kaya dapat i-encourage natin din sila na talagang sumunod sa Torah dahil sa kanila binigay yun. Okay? Dahil mahalaga, because nakalagay dito, surely this great nation is a wise and understanding people. Correct? I made it difficult for you? No? Okay. So we have to keep on reminding each other also, right? Okay. Next. Bakit napakahalaga makita sa buhay ang Torah? Bakit napakahalaga? Makita rin sa buhay ng bawat isa, lalong-lalo na sa kanila. Okay? Dahil mas mabigat ang responsibilidad nila dahil sa kanila binigay, so dapat mahalaga. Bakit? Why? Basahin natin. Sapagkat anong dahilang bansa ang may Diyos na malapit sa kanila na gaya ni Yahweh na ating Diyos sa lahat ng pagtawag natin sa Kanya, at anong dakilang bansa ang may matuwid na mga tuntunin at mga judicial na pasya na gaya ng buong kautosang ito na inilagay ko sa harap ninyo ngayon. Dahil kanino ba binigay ang Torah? Ang tipan, yung kontrata, kanino? Sa mga Israelita. Okay? So, kaya mahalaga sa kanila na nandoon sa kanila yon. Okay? Dahil kung nakikita natin mas higit sa kanila at alam natin ang Diyos ay malapit.
Next, basahin natin. Bantayan mo lamang ang iyong sarili at ingatan mong mabuti ang iyong kaluluwa upang hindi mo makalimutan ang mga bagay na nakita ng iyong mga mata at upang hindi mahiwalay ang mga iyon sa iyong puso sa lahat ng mga araw ng iyong buhay. At ipaalam mo ang mga iyon sa iyong mga anak at sa iyong mga apo. Okay, so hindi lang sa sarili natin na makita ang Torah sa buhay natin, kundi dapat, itutuloy natin yun sa pamamagitan ng pagturo natin sa susunod na henerasyon. Okay, we have to pass that on to our son and to our grandsons. Okay, dahil kung tumigil tayo sa pagtuturo sa ating mga anak, mapuputol ang Torah. Imagine mo, 3,500 years ago, sinulat ni Moses ang Torah. Pero hanggang ngayon, nababasa pa natin, napag-aaralan pa natin. Dahil hindi nakalimutan ng mga ninuno na ipasa sa susunod na mga henerasyon. Imagine mo, kung natigil yun, wala na tayong pag-asa talaga ngayon. So, mahirap din kasi katulad kami, mga magulang din namin, hindi rin ganun kadali turuan, lalo ng mga challenges dahil sa maraming distraction ang mga kabataan ngayon, pero dapat huwag tayong mapagod sa pagtuturo pa rin sa kanila. Para kahit wala na tayo, ito ay kanilang maaalala pa rin. Ngunit yung rin ng pagsunod sa Torah, hindi yan ngayon, sunod, bukas, nakaligtan. Magaling tayo dyan, mga Pinoy. No? Yung consistency, yung sinasabi nating ningas kukol. Okay? One day lang, the next day, kalimutan na. Hindi maaari natin gawin yun. Dapat diligently, ibig sabihin, dapat maging seryoso tayo. Basahin natin. Sa Titus chapter 2, basahin natin. Na sa lahat ng bagay ay pinakita mo ang iyong sarili bilang halimbawa na maiinam na gawa na magpapakita ng kawalang kalikuan ng iyong turo, ng pagkaseryoso, ng mabuting pananalita na hindi makahatulan, upang ang tao na sumasalansang ay mapahiya na walang anumang masama na masasabi tungkol sa atin. So dapat maging seryoso tayo. Dapat ingatan natin na makita sa buhay natin yung Torah. Okay, dahil kung sabi natin, nagtotora tayo tapos hindi nakikita sa buhay natin, mas nakakahiya yun. Sunod. Nang araw na tumayo ka sa harap ni Yahweh na iyong Diyos sa Horeb, nang sabihin sa akin ni Yahweh, ipunin mo sa akin ang bayan upang maiparinig ko sa kanila ang aking mga salita, upang matuto sila matakot sa akin sa lahat ng mga araw na sila ay buhay sa ibabaw ng lupa, at upang maturuan nila ang kanilang mga anak. Kaya lumapit kayo at tumayo sa paanan ng bundok, at ang bundok ay nagdiningas sa apoy hanggang sa kaligitnaan ng langit. May kadiliman, ulap, at makapal na karidlan. Amazing itong verse na to, na si Yahweh Elohim ay isang apoy na tumutupo. God is a consuming fire. Okay. Dalawang uri lang pwede tayo balikan ang pagmamahal ni Yahweh Elohim. Dalawa lang. There are two ways to respond to God's love. Do you know that? Only two ways. One is out of fear, dahil sa takot mo ka sa Diyos. Two is out of love, sa pagmamahal mo kay Yahweh Elohim.
Isa, dahil sa takot mo, dahil sa sumpa, mangyayari sa buhay mo. Pangalawa, ay dahil sa pagmamahal mo kay Yahweh Elohim. Ano ang mas matinding sagot, response mo kay Yahweh Elohim? Yung takot o yung pagmamahal? Ha? Ano yung higher response? Ibig sabihin yung mas matinding response mo sa kay Yahweh Elohim, yung takot o yung pagmamahal? Love. Love is above fear. Kasi maaari kang magsilbi kay Yahweh dahil sa takot lamang. Pero pag nagsilbi ka dahil sa pagmamahal, mas matinding sagot yun sa kanyang pagmamahal sa atin. So love is above fear. So, yung una dito is dahil sa takot mo, dahil ang mga Israelita, nakita nilang nagningas ng apoy ang bundok ng Mount Sinai. Alam niyo, di ba, pinakita ko yan ilang linggo na nangitim yung bundok? Nalala niyo? Na nangitim yung bundok. So, ang mga Israelita ay nakita nila mismo na nasusunog yung bundok. Pero wala si Yahweh Elohim doon, walang figura, walang figure, walang image, apoy lang. Dahil doon, meron silang takot na nandyan si Yahweh Elohim. At narinig din nila ang tinig ni Yahweh Elohim. They heard the voice, they saw the fire. Yung fire na yun, yung apoy na yun, yun ang nagpapainit sa atin. Yung fear is out of fear, yung reverence, yung response natin na nandyan si Yahweh Elohim, nandyan yung apoy at gusto mo ipalit sa Kanya ang ating alay, ang ating buhay sa Kanya. Yun ay ibig sabihin na God is a consuming fire. Dahil yung init ng apoy, yun ang nagpapainit sa atin. Okay. Na magkaroon tayo ng reverence. Paano mo sabihin sa Tagalog yun? Reverence. So, yung reverence, yung respect, deeper, malalim na respeto. No? Tama? Mas malalim na respeto kay Yahweh Elohim. Okay? At makikita natin dito sa Hebreo chapter 12 verse 28. Dahil dito, yamang tatanggap tayo ng isang kaharian na hindi mayayanig, patuloy tayong magkakaroon ng di sana nararapat na kabaitan na sa pamamagitan nito, kaaya-ayang makapag-uupo tayo sa Diyos sa sagradong paglilingkod ng may makadiyos na takot at sindak. Sapagkat ang ating Diyos ay isa ring apoy na tumutuko. So dito sa verse na to, makikita natin yung ibig sabihin na pagsilbi natin sa takot sa Diyos. Ang ibig sabihin nito ay pakikita natin yung narapat-dapat na kabaitan na sa pamamagitan ng kaaya-ayang makapag-uupo tayo sa Diyos na sagradong paglilingkod. Okay. Next, basahin natin. At si Yahweh ay nagsigulang magsalita sa inyo mula sa gitna ng apoy. Ang tinig ng mga salita ang iyong naririnig, ngunit wala kayong nakikitang anyo, wala kundi isang tinig. At ipinahayag niya sa inyo ang kanyang tipan na inuutos niyang isagawa ninyo ang 10 salita. Pagkatapos ay isinulat niya ang mga iyon sa 2 tapyas sa bato. At ako ang siyang inutusan ni Yahweh ng mismong panahong yon upang turuan kayo ng mga tuntunin at mga hudisyal na pasya, upang maisagawa ninyo ang mga iyon sa lupain na tatawagin ninyo upang alitin. May 2 bagay na ginawa si Yahweh Elohim sa mga Israelita. Yung isa ay kaligtasan.
Yung isa ay kabanalan. Ibig sabihin nun ay salvation and sanctification. Okay. Salvation, bakit? Nung iniligtas ang mga Israelita palabas ng Ehipto, yun yung kaligtasan. Salvation. Pagkatapos nun, sa Mount Sinai, binigay ang tipan. Dahil sa tipan, nagkaroon ng kabanalan, holiness, ang mga Israelita. Dahil doon, sila ay naging holy people. Banal na tao, banal na bayan. Okay. So, sila nakaranas ng kaligtasan at kabanalan. Dito makikita natin dalawang mahalagang pangyayari sa buhay ng mga Israelita. Yung kaligtasan, dahil may ebidensya, tama? Naniniwala ba kayo may ebidensya na nakaligtas ang mga Israelita sa Ehipto? Agad tayo doon, nakita natin ang ebidensya. Yung kabanalan, nakita natin ang bundok na nangitim dahil nasunog siya. Dahil doon binigay ang tipan, covenant, yung kontrata. Dahil dito, ito yung naiibang ginawa ni Yahweh Elohim sa lahat ng mga Diyos-Diyosan at sa lahat ng mga reliyon. Dahil walang ibang reliyon na nakagawa nun. Walang ibang Diyos na nakagawa nun na nagsalita sa harap ng isang bansa. At yun ang pinakamalaking ebidensya sa tao, sa ating lahat. Ebidensya. Ang sinasabi natin, ang ating pananampalataya ay ayon sa ebidensya. Hindi tayo susunod ng bulag-bulagan lamang. Sumunod ang Israelita dahil sa ebidensya. Dahil nailigtas sila sa Ehipto, naibigay sa kanila ang tipan sa bundok. Ebidensya. Kaya doon nanggaling ang kanilang pananampalataya. Faith. The reason why the Jews have faith or the Israelites have faith because of the evidence. Evidence of Israelites getting out of Egypt and the evidence at Mount Sinai. And because of these two big miracles, that is why they have faith. Next. At nagalit si Yahweh sa akin dahil sa inyo, kung kaya sumumpa siya na hindi ako tatawid ng Jordan or papasok sa mabuting lupain na ibinigay sa inyo ni Yahweh na inyong Diyos bilang mana, sapagkat mamamatay ako sa lupain ito. Hindi ako tatawid ng Jordan, ngunit kayo ay tatawid, at aaliin ninyo ang mabuting lupain ito. Mag-ingat kayo upang hindi ninyo makalimutan ang tipan ni Yahweh na inyong Diyos na ipinagkatipan niya sa inyo, at upang hindi kayo gumawa para sa inyong sarili na isang inukit na imahen na anyo na anumang bagay na laban doon ay nag-utos sa iyo si Yahweh na iyong Diyos. Sapagkat si Yahweh na iyong Diyos ay isang apoy na tumutubok, isang Diyos na humihiling ng bukod tanging debosyon. Dito pinakita muna ni Yahweh ang kanyang debosyon sa mga tao. How He loved the Israelites. Dahil ibinigyan niya ng kaligtasan at binigyan rin niya ng kabanalan. At dahil dito, sinasabi niya, dahil sa aking pagmamahal sa inyo, ang gusto niya sa atin, ang kapalit nun ay magkaroon ng huwag tayong magsasamba ng kahit anong imahen. Dahil ang ating Diyos ay walang figura. Hindi siya galing sa kahoy, hindi siya galing sa metal. Okay.
God is spirit and is in no form. Walang figure. So, kilaro niya dito sa atin na huwag tayo uukit ng imahen, anumang bagay, ito ay laban sa kanyang utos. Ito ang pangalawang kautusan. Yung una ay yung kaligtasan ng mga tao mula Ehipto. Pangalawa, sinasabi niya, huwag tayong gagawa ng anumang imahen, huwag tayong uukit. Dito, maraming dagdag bawas. No? So, pero maliwanag sa kanyang salita, huwag tayong uukit ng imahen o anumang bagay dahil ito ay laban sa kanya. Next. At tiyak na pangangalatin kayo ni Yahweh sa gitna ng mga bayan at may iwan nga kayo na may... teka, balikan natin ulit. Nakalimutan ko. Dito sinabi na kailangan munang mamatay si Moses. Nakita nyo? Sabi dito, sapagkat mamamatay ako sa lupain ito. So dito pinapakita, katulad ni Yeshua, na namatay muna sa cross. Hindi pala cross, crucifixion. Pinako siya sa kahoy para kanyang dugo. Yun ang ating kailangan para tayo ay magkaroon ng kaligtasan. Kaya si Moses kailangan munang mamatay. Dahil hindi si Moses ang magdadala sa kaligtasan, sa kingdom, kundi si Yeshua, Yehoshua. Next. At tiyak na pangangalatin kayo ni Yahweh sa gitna ng mga bayan at maiiwan nga kayo na may kakaunting bilang sa gitna ng mga bansa ng pagtatapuyan sa inyo ni Yahweh. At doon ay maglilingkod kayo sa mga Diyos na gawa ng mga kamay ng tao, kahoy at bato na hindi makakita o makarinig o makakain o makaamoy. Kung hahanapin ninyo si Yahweh na iyong Diyos mula roon, tiyak na masusumpungin mo rin siya, sapagkat mag-uusisa ka para sa Kanya ng iyong buong puso at ng iyong buong kaluluwa. Kapag ikaw ay nasa kagipitan at dumating sa inyo ang lahat ng mga salitang ito sa pagtatapos ng mga araw, kung magkagayon ay manunumbalik ka kay Yahweh na iyong Diyos at makikinig ka sa Kanyang tinig. Next. Bakit binibigay ni Yahweh itong mga kautusan, itong mga tuntunin, itong mga judicial para sa atin? Dahil gusto niya pahirapan ang buhay natin? Ganun ba yun? Tingin mo, dahil. Amen. Dahil sa kanyang pagmamahal. Basahin natin. Sapagkat si Yahweh na iyong Diyos ay maawain Diyos, hindi kanya papabayaan o ipapahamak o kalilimutan man niya ang tipan ng iyong mga ninuno na isinumpa niya sa kanila. Tandaan na yung mga buhay ng mga Israelita. Ilang taon sila sa kabundukan? Bundukin? 40 years. Mabait ba? Alam natin maraming pagsubok. Minsan sila ay sumusunod, minsan hindi. Pero nakita natin ang pagmamahal ni Yahweh Elohim. Walang tigil, hindi sila binabayaan hanggang sila ay makapasok ulit sa kanyang kaharian. Basahin natin, Psalm 63 verse 1. O Diyos, Ikaw ang aking Diyos, lagi kitang hinahanap, ang aking kaluluwa ay nauuhaw sa iyo. Dahil sa iyo ay nandudupaypay sa pananabik ang aking laman, sa isang lupaing tuyo at lupaypay na walang tubig. Ang buhay natin madalas, minsan nakakaranas tayo ng buhay na walang tubig. Ano ibig sabihin ng buhay na walang tubig? Ano ibig sabihin ng buhay na walang tubig? Ha? Ano?
Ano ibig sabihin ng tuyo? Buhay na tuyo. Buhay na walang tubig. Ha? Ano? Patay. Kasi pag walang tubig, patay. So, ano ibig sabihin yung buhay na patay? Zombie. Yung dead. Ano ibig sabihin ng buhay na patay? Yung dead. Ha? Sino nakaranas na ng buhay na tuyo? Ha? Ikaw ano yon? Mahirap. Mahirap? Ano ibig sabihin ng mahirap? Minsan lang kumain. Ha? Minsan ka lang kumain. Hindi natuyo yun. Kung minsan ka lang kumain, meron din taong walang makain. Pero ano ibig sabihin talaga ng buhay na tuyo? Ha? Ha? Ano? Walang ano? Walang salita ng Diyos. So kung walang salita ng Diyos sa buhay mo, anong uring buhay yun? Maligalig. Maligalig yun. Ibig sabihin na maligalig. Laging may problema. Ha? Laging may problema. Laging may problema. Ano yun yung sordo? Restless. Restless. Walang kapayapaan. Walang kapayapaan. May kanya-kanyang ano, siguro yung naranasan mo rin, no? Okay, yung sinasabi mong nagugutom ka. Okay? Yung sinasabi mong maligalig ka. May kanya-kanyang kwento tayo sa buhay. Tama ba o hindi? Oo. Okay. Ngunit, ang buhay na tuyo, maaring gutom ka pa rin. Pero, hindi ka natuyo. Maaring may problema ka pa rin. Ngunit, hindi ka na rin tuyo. Okay. Dahil dito, pinapakita niya sa atin na sino ang dapat nating balikan para tayo ay hindi matuyo. Basahin natin. Gaya ng babaeng pusa na nananabik sa mga patis ng tubig, gayon nananabik sa iyo ang akin mismong kaluluwa o Diyos. Ang aking kaluluwa ay nauuhaw sa Diyos na buhay. Kailan ako paroroon at haharap sa Diyos. Alam mo, maaari tayo'y makaranas sa sinasabi mong hirap ng buhay, gutom. Na you don't have food to eat. You're hungry. Maaari meron ka mga pagsubok na naliligalig ka. You're not at peace. You are not at rest. Pero ano mahalaga? Para kang isang pusa na nanabik. Kaya mamaya inakakantahin natin na hinahanap mo si Yahweh Elohim. Ganun ba tayo kasabik sa Kanya? Na para tayo nauuhaw na hinahanap natin. Di ba pag uhaw ka, ang hirap? How does it feel in the desert when you don't have water? Ha? Very thirsty. Very thirsty. So, you're really panicking sometimes, right? You want to really look for the water, correct? Hindi namin to we didn't experience this, so, ha? Because we don't have desert here, right? Yeah. Pero, yun yung picture ngayon, no? Na nauuhaw ka, ano gagawin mo? Magwawala ka, di ba? Para hanapin lang yung tubig. So, yung ganong pagnanasa, meron ba tayo nun sa ating Panginoon? Kahit na anong daanan natin pagsubok sa buhay, naalala ba natin, hinahanap ba natin siya? Pag gutom tayo, physically gutom, hinahanap ba natin ang ating Panginoon? Ganun ba ang ating pagnanasa sa Kanya? Yun yung ano dito. Basahin natin. Hanapin ninyo si Yahweh samantalang siya ay masusumpungan. Tumawag kayo sa Kanya samantalang siya ay malapit. Iwan ng taong malakyot ang kanyang lakad at ng taong mapaminsala ang kanyang mga kaisipan at manumbalik siya kay Yahweh at maawa sa Kanya at sa tinig
At sa ating Diyos, sapagkat mapagpatawad siya ng sagana. Yun lang naman yun eh. Dahil si Yahweh ay madaling masumpungan, si Yahweh ay malapit, ngunit tayo ang hindi nauuhaw sa Kanya. At tayo ang hindi tumalapit sa Kanya. Hintayin pa ba natin? Ang sinabi dito, paano mo malalaman kung iwanan natin ang mga malakyot na pamamaraan, malakyot na lakad, wicked ways, at yung ating kaisipan? Ang challenge palagi ay walang iba. Battle is here sa ating pag-iisip. Basahin natin. May napangyari bang anumang dakilang bagay na tulad nito o may narinig bang anumang bagay na tulad nito? Narinig na ba ng sino mang tao ang tinig ng Diyos na nagsasalita mula sa gitna ng apoy na gaya ng pagkarinig mo mismo roon at nanatili pa rin buhay? O tinangkaban ng Diyos na yumaon upang kumuha ng isang bansa para sa kanyang sarili mula sa gitna ng ibang bansa sa pamamagitan ng pagpapatunay ng mga tanda at ng mga himala at ng mga digmaan at ng isang malakas na kamay at ng isang punat na bisig at ng matinding kakilabutan na gaya ng lahat na ginawa ni Yahweh na inyong Diyos para sa inyo sa Ehipto sa harap ng iyong mga mata. Ikaw ay pinagpakitaan upang makilala mo si Yahweh ang tunay na Diyos. Walang iba bukod sa Kanya. Dito pinaalala ni Yahweh Elohim sa mga Israelita bago sila pumasok sa Promised Land. Tandaan nyo, bagong henerasyon ang papasok sa Promised Land. At gusto niyang maalala nila ang ginawang himala ni Yahweh Elohim sa kanila. Basahin natin. Mula sa langit ay pinarinig niya sa iyo ang kanyang tinig upang ituwid ka. At sa ibabaw ng lupa ay ipinakita niya sa iyo ang kanyang mga salita at narinig mo mula sa gitna ng apoy. At sapagkat inibig niya ang iyong mga ninuno, kung kaya pinili niya ang kanilang binhi na kasunod nila at inilabas ka mula sa Ehipto. Sa kanyang paningin, sa pamamagitan ng kanyang dakilang kapangyarihan, upang itaboy ang mga bansa na mas dakila at mas makapangyarihan kesa sa iyo mula sa harap mo, upang maipasok ka, upang ibigay sa iyo ang kanilang lupain bilang mana gaya ng sa araw na ito. Dito pinapakita ni Yahweh Elohim. Nagbago ba? Nagbago ba siya sa kanyang pangako? Did he change his mind? Yung pinangakong binigay niya kay Abraham, kay Isaac, at kay Jacob, nagbago ba siya? Hindi. Hinintay lang niya na handa ang mga Israelita bago sila makapasok. At ito, siya lamang ang Diyos na nagsalita at narinig ng mga Israelita. Basahin natin. At nalalaman mong lubos ngayon at alalahanin mo sa iyong puso na si Yahweh ang tunay na Diyos sa langit, sa itaas, at sa lupa, sa ibaba. Wala nang iba pa, at tuparin mo ang kanyang mga tuntunin at ang kanyang mga utos na inuutos ko sa iyo ngayon upang mapabuti ka at ang iyong mga anak na kasunod mo at upang mapahaba mo ang iyong mga araw sa ibabaw ng lupa na ibinibigay sa iyo ni Yahweh na iyong Diyos sa tuwina. Ilang beses kaya inuulit ni Yahweh Elohim yung salitang tuparin mo ang kanyang tuntunin at ang kanyang mga utos? Ilang beses na? Dito pa lang sa Deuteronomy, ngayong araw lang nito, ngayong Torah natin, ilang ulit na?
Ha? Maraming beses. Pagkatapos lagi pa rin natin sasabihin, hindi na natin kailangan sundin ang kanyang tuntunin at kautusan. Dahil luma na yan, nabago na yan. Wala pa ako nababasa sinasabi yun. Ang hindi nabago yung kanyang pangako, yung kanyang tipan. Ngunit ang kanyang hinihiling lamang sa atin ay sundin ang kanyang mga tuntunin at kautusan. Basahin natin ngayon, Deuteronomy chapter 5. Tandaan nyo, ito yung gustong ipamahagi ni Moses dahil siya ay mamamatay na, ang mga Israelita ay papasok. So gusto niya maalala nila ulit lahat kung ano ang inano ni Yahweh Elohim na mga salita, tuntunin, mga kautusan niya. Para upang hindi makalimutan ng mga Israelita pagkapasok nila. Basahin natin. At tinawag ni Moses ang buong Israel at sinabi sa kanila, "Dinggin mo, O Israel, ang mga tuntunin at mga hudisyal na pasya na sinasalita at pag-aralan ninyo ang mga yon at ingatan ninyong gawin ang mga yon. Si Yahweh na ating Diyos ay nakipag-ipan sa atin sa Horeb, hindi sa ating mga ninuno. Pinagtibay ni Yahweh ang tipang ito, kundi sa atin, sa ating lahat dito sa buhay ngayon." Inulit na naman niya. Inulit na naman niya. Kasi kahit na ilang ulit na niya inuulit, nakakalimutan pa rin natin. Next. Nagsalita si Yahweh sa inyo ng mukhaan sa bundok mula sa gitna ng apoy, na nakatayo ako sa pagitan ni Yahweh at sa inyo ng mismong panahong yon upang sabihin sa inyo ang salita ni Yahweh, sapagkat natatakot kayo dahil sa apoy at hindi kayo umahon sa bundok, na nagsasabi, "Ako ay si Yahweh na iyong Diyos na naglabas sa iyo mula sa lupain ng Ehipto, mula sa bahay ng mga alipin." Ngayon dito sa Deuteronomy 5, uulitin ni Moses ang kautusan, yung 10 kautusan na binigay ni Yahweh sa mga Israelita. Thank you. See you next week. Okay, babasahin natin ulit isa-isa. Yung pang-anim yun eh, ako ay si Yahweh. Tama ba? I'm the Lord your God. Slide 24. Ako ay si Yahweh na iyong Diyos na naglabas sa iyo mula sa lupain ng Ehipto, mula sa bahay ng mga alipin. Yan yung first. Okay? Second, huwag kang magkakaroon ng iba pang mga Diyos laban sa aking mukha. Yan yung pangalawa. Third, basahin natin. Huwag kang gagawa para sa iyo na inukit na imahe na anumang anyo, na tulad na anumang nasa langit, sa itaas, o nasa lupa, sa ibaba, o nasa tubig, sa ilalim ng lupa. Huwag mong yuyukuran ang mga yon o maakay ka man sa paglikuran ang mga yon, sapagkat akong si Yahweh na iyong Diyos ay Diyos na humihiling ng bukod tanging debosyon, na naglalapat ng kaparusahan sa mga anak at sa ikaapat na salinlahi dahil sa kamalian ng mga ama. Doon sa mga napupuot sa akin, ngunit nagpapakita na maibigang kamaitan sa ikasanlibong salinlahi, doon sa mga umiibig sa akin at tumutupad ng aking mga utos. Maliwanag naman yun, tama hindi? Okay. Yung pang-apat, teka.
Okay. Pangatlo pala. Pangatlo. Basahin natin. Pangatlo. Huwag mong gagamitin ang pangalan ni Yahweh na iyong Diyos sa walang kapuluhang paraan sapagkat hindi hahayaan ni Yahweh na nakarusahan ang sino ang gumagamit ng kanyang pangalan sa walang kapuluhang paraan. Pang-apat, sa pangingilin ng araw ng Sabat upang ituring itong sagrado, gaya ng inuutos sa iyo ni Yahweh na iyong Diyos, ikaw ay maglilingkod at gagawin mo ang lahat ng iyong gawain sa 6 na araw. Ngunit ang ikapitong araw ay Sabat kay Yahweh na iyong Diyos. Huwag kang gagawa ng anumang gawain, ikaw ni ang iyong anak na lalaki, ni ang iyong anak na babae, ni ang iyong aliping lalaki, ni ang iyong aliping babae, ni ang iyong toro, ni ang iyong asno, ni ang alinman sa iyong alagang hayop, ni ang iyong nanirahang dayuhan na nasa loob na iyong pintuang daan, upang ang iyong aliping lalaki at iyong aliping babae ay makapagpahingang gaya mo, at alalahanin mong naging alipin ka sa lupain ng Ehipto at inalabas ka mula roon ni Yahweh na iyong Diyos sa pamamagitan ng isang malakas na kamay at isang kunat na bisi. Yan ang dahilan kung bakit inuutos sa iyo ni Yahweh na iyong Diyos na ipangilin ang araw sa Sabat. Alam niyo ba ang ibig sabihin ng Sabat? Ano ibig sabihin ng Sabat? Ano ibig sabihin ng Sabat? Bakit Sabat? Ha? Ang ibig sabihin ng Sabat, hindi yung ang capital S, yan yung Sabado. Kaya Sabat. Pero yung small letter S, hindi yan yung araw. May ibig sabihin yung Sabat. Ang ibig sabihin yun yung kapahingahan, comfort, rest, peace. So, kung hindi mo sinusunod yung capital S, na gawin mong araw na small letter S, na Sabat o kapahingahan, hindi mo mararanasan ang sinasabing kapayapaan galing kay Yahweh Elohim. Naintindihan natin yun. Dahil yun ang ibig sabihin ng Sabat. Makikita rin natin dito, meron tayong dalawang salita dito na sa English, 6 days you shall labor and do all work. Magkaiba yung labor, magkaiba yung work. Ang ibig sabihin ng labor sa Hebreo ay abad. Ibig sabihin ng pangalan ni Secretary Abad ay laborer. Ibig sabihin meron kang pinagsisilbihan. Okay? Ibig sabihin naman ng work, yan yung dapat meron kang kine-create, meron kang ginagawa, meron kang inaani din. Ibig sabihin katulad ng pagtatanim, negosyo, meron kang income na nakukuha, may profit kang nag-gain. Yun ang ibig sabihin ng work. So, ibig sabihin, pag araw ng Sabat, dapat no work. Ibig sabihin, hindi ka dapat mag-produce para kumita. At dahil ikaw ay isang producer, dapat ikaw rin ang magbigay ng kapahingahan sa iyong laborer para hindi siya mag-labor. Yun ang ibig sabihin nun. So, tungkulin ng isang amo ang bigyan ang kanyang empleyado ng kapahingahan. Dahil kung hindi binibigay yan sa isang empleyado, hindi makakaranas ng kapahingahan ang isang employee. No? Kaya yun ang sinasabi dito. Kaya sinabi dito rin, ipangilin ang araw ng Sabat. Ibig sabihin ng observe ay dapat tinatandaan at ginagawa. Yan yung pang-4. Yung pang-5, parangalan mo ang iyong ama
at ang iyong ina, gaya ng inuutos sa iyo ni Yahweh na iyong Diyos, upang ang iyong mga araw ay tumagal at mapabuti ka sa lupa na binibigay sa iyo ni Yahweh na iyong Diyos. Ibig sabihin ng parangalan, honor, or kapet in Hebreo, is binibigyan mo ng bigat ang iyong magulang. Ibig sabihin, mahalaga siya sa iyo. Meron siyang timbang sa iyo. So, paano mo ginagawa yun? Pag merong gustong kutsain ang magulang mo, ikaw ang tumatayo at tinutulungan mo yung magulang mo na hindi maapi. Binibigyan mo ng weight. At pag nandyan ang magulang, kung paano mo sila rin irespeto, paano mo sila pagsilbihan, paano mo sila mahalin. Yun ang tungkulin ng isang anak. At dahil dito, ang pangako naman ni Yahweh Elohim ay tatagal ka, mahaba yung buhay sa mundo. Kaya siguro si Joe mahaba ang buhay dahil pinractice din niya to. Okay. Minsan, kahit na hindi naging mabuting magulang ang iyong ama or ang iyong ina, ngunit hindi yun dapat maging dahilan para hindi mo din sila bigyan ng karangalan. Dahil walang nakasulat na kondisyon dito. Hindi ibig sabihin, pag mabait ang magulang, bigyan natin ng karangalan. Walang sinabi yan dito. Sinabi, bigyan ng karangalan. Kahit na sila ay mabuti man o masamang magulang. Maaaring mahirap mahalin, ngunit kailangan pa rin natin bigyan sila ng karangalan. Next, sumunod na mga kautusan. Nasa 5 na tayo. 5. Huwag kang papaslang, ni mangangalunya ka man, ni magnanakaw ka man, ni magpapatuo ka man sa isang kapulaanan laban sa iyong kapwa, ni nanasain mo man ang asawa ng iyong kapwa, ni may kasakiman mo mang hahangarin ang buong bahay ng iyong kapwa, ang kanyang bukid o ang kanyang aliping lalaki, o ang kanyang toro, o ang kanyang asno, o ano pang bagay na pag-aari ng iyong kapwa. So, 5, 6, 7, 8, no, 6 pala, 6, 7, 8, 9, 10. Panglima yung magulang. Okay, so, ilan lahat? 10. Dito, yung covet dito, iba siya. Yung covet sa Deuteronomy, iba sa covet sa Exodus chapter 20. Anong pagkaiba? Yung covet sa chapter 20 ay yung ano mo sasabihin? Yung iniisip, yung kinukuha mo talaga. Yung kinukuha mo isang bagay na hindi sa'yo. Okay, yun yung covet sa Exodus 20. Yung covet dito, ay iniisip mo pala na hindi sa'yo. So, gustong ipaliwanag sa atin na yung covet, yung pagnanais, hindi lamang mali yung kunin mo yung hindi sa'yo, ngunit kahit pala sa pag-iisip mo na naiinggit ka na wala ka, yun ay isang kasalanan na rin. Naintindihan natin? Yung desire pa lang, yung pag-iisip pa lang, hindi yung pagkuha mo tsaka ka lang may kasalanan, no? Kinuha mo yung hindi sa'yo, sasabihin mo, kasalanan yun. Ngunit dito hindi, yung pag-isip pa lang natin ng hindi atin at gusto natin, yun ay kasalanan na. Dahil ibig sabihin, hindi ka kontento sa buhay mo, gusto mo magkaroon ng bagay na hindi sa'yo. At dahil doon, ibig sabihin, hindi ka kontento kay Yahweh Elohim, so may pagkukulang ka sa pananalig mo sa Kanya, sa pagmamahal mo sa Kanya. Kaya nasa pang-10 yan na kautusan. Ang 10 ay ibig sabihin kalahatan. So mabigat ang pang-10 kautusan. Kaya siya nailagay sa pang-10. Dahil pag nais mo lang kunin ang hindi sa iyo, mag-iisip ka ng magnakaw, mag-iisip ka ng mga lunya, kumukuha ka ng babae na hindi sa iyo,
Magsisinungaling ka na, magte-testify ka na laban sa iba, sisiraan mo na yung iba para makuha mo lamang, at marami nang nanganganak dahil doon. At yung pang-5 hanggang pang-10, ito ay na-summarize or binuo ni Yeshua. Basahin natin. Ay, hindi pa pala, mamaya. Basahin natin ang verse Galatians chapter 5 verse 14. Basahin natin. Sapagkat ang buong kautusan ay natutupad sa isang pananalita sa makatuwid nga, iibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Hindi ibig sabihin na ito ay pinalit. So, ibig sabihin ito ay katumbas. So, paano kung gusto malaman kung paano mo mamahalin ang kapwa mo, babalikan mo pa rin yung 5 to 10 na commandments. Hindi ibig sabihin in-erase niya at pinalitan ito. Kasi paano mo sasabihin love mo? Pwede mo sabihin kay example, kay Antebes, sasabihin mo, love mo si Antebes, ay si Ann Garardo. Okay? Pero pag talikod mo, punta ka na naman sa iba, sasabihin mo, I love you din. No? Maling example si Precious kasi pa sila kasal mo. Okay, sabi ko si Wilson go. Sa gabi sasabihin niya sa akin, I love you. Pero sa morning sasabihin niya sa iba, I love you din. So, love ba yun? Tinatanong ko sa inyo. May kanya-kanya tayong interpretasyon. Pero kung ayon sa salita ni Yahweh Elohim, yung love, ang sinabi niya, huwag kang mangangalunya. So, ibig sabihin, maliwanag na kung napako talaga ni Wilson ko bilang kanyang only wife, diba? Yun ang totoong love. Dahil hindi siya mangangalunya. Pero kung susundin mo lang at sabihin mo, ito na yung kapalit, so, hindi ito pinalitan yung kautusan na galing sa Mount Sinai. Sinamarize lang, ibig sabihin, pag ginagawa mo yun, ibig sabihin, love mo ang iyong kapwa. Naintindihan natin. Bakit kailangan ibigay sa atin itong mga kautusan? Mababasa natin dito. Ano kung gayon ang sasabihin natin? Ang kautusan ba ay kasalanan? Huwag nawang maging gayon. Ang totoo ay hindi ko sana nakilala ang kasalanan kung hindi dahil sa kautusan. At halimbawa, hindi ko sana nakilala ang kaibutan kung hindi sinabi ng kautusan, huwag kang mag-iibot. Ibig sabihin, yung kautusan binigay sa atin bilang target. Para alam niyo yung bullseye, yung pang-target. Bilang target natin sa buhay natin para tayo ay maging makadiyos na tao. Dahil doon sa kautusan, dito nilalaman ang kagustuhan, ang paraan ni Yahweh Elohim, ang pag-iisip ni Yahweh Elohim para sa tao. Or ang kanyang mismo pag-iisip, God's will, yung kanyang pag-iisip. So kung gusto natin malaman ang kanyang pag-iisip, ay itong kautusan. At kung na-miss natin yung target, yun yung kasalanan. Ang picture ng sin or kasalanan sa Hebreo ay pag nagtatarget ako, nagsushoot, at hindi ko na bullseye, yun ang kasalanan. When you miss the mark, yun ang ibig sabihin ng kasalanan. Kaya ang laging batayan ng kasalanan ay ang kautusan pa rin. Hindi ko aling pakiramdam mo, nag-guilty naman ako. Hindi ganun nun. Ang batayan palagi ay ang kautusan. At kung hindi mo nasunod to na mismo yung mark, yun ay kasalanan. Next. Pagkatapos ay sinabi ninyo, narito,
Pinakita sa amin ni Yahweh na ating Diyos ang kanyang kaluwalhatian at ang kanyang kadakilaan at narinig namin ang kanyang tinig mula sa gitna ng apoy. Sa araw na ito ay nakita namin na ang Diyos ay maaari makipag-usap sa tao at ito ay makapananatili ng buhay. At ngayon ay bakit kami mamamatay sapagkat maaari kami tubukin ng malaking apoy na ito. Kung muli pa namin maririnig ang tinig ni Yahweh na ating Diyos, tiyak na mamamatay na kami. Sapagkat sino ang sa laman, lahat ng laman ang nakarinig sa tinig ng Diyos na buhay na nagsasalita mula sa gitna ng apoy, na gaya namin at gayon ay nabuhay pa rin. Nabuhay naman ng mga Israelita. Tama ba? Kahit na marinig nila ang tinig ni Yahweh Elohim. Sumunod, basahin natin. Kung huhubugin lamang nila ang puso nilang ito upang matakot sa akin at tuparin ang lahat ng aking mga utos sa tuwina upang mapabuti sila at ang kanilang mga anak hanggang sa panahong walang kapda. Ganon tayo kamahal ni Yahweh Elohim. Ang susunod ay isang mahalagang parte ng Biblia. Ito yung Shema. Yan yung kanina kinanta natin. Yung sinasabi ko sa inyo, ito ang salita ni Yahweh Elohim na pinamamahagi niya sa tao. Parang siya ay nangungusap sa atin dito sa Shema. Yun ang ibig sabihin ng Shema. Siya ang nangungusap sa atin. Siya ay nakikiusap sa atin. Yun ang ibig sabihin ng Shema. So napakahalagang sa mga Hudyo, tuwing umaga at tuwing gabi, binabasa nila ito. Actually, minememorize na nila. Tinatandaan nila ito at sinasabi nila ito tuwing umaga at tuwing gabi. Basahin natin, Deuteronomy chapter 6, verses 4 to 9. Pakinggan mo, O Israel, si Yahweh na ating Diyos ay isang Yahweh. At iibigin mo si Yahweh na iyong Diyos na iyong buong puso at na iyong buong kaluluwa at ng iyong buong lakas. At ang mga salitang ito na inuutos ko sa iyo ngayon ay mapapas sa iyong puso at ititintal mo yon sa iyong anak at sasalitain mo yon kapag nakaupo ka sa iyong bahay at kapag naglalakad ka sa daan at kapag nakahiga ka at kapag bumabangon ka. At itatali mo yon bilang tanda sa iyong kamay. At yun ay magiging pangharap na pamikis sa pagitan ng iyong mga mata. At isusulat mo yon sa mga poste ng pinto ng iyong bahay at sa iyong mga pintuang daan. Ito yung Shema. Hear, O Israel. So ito yung pakiusap ni Yahweh sa ating bawat isa. Dahil mahal niya na tayo at ang gustong hinihiling lamang niya sa atin ay mahalin din natin siya. Mahalin ng buong puso, buong kaluluwa, at buong lakas. Alam niyo ba ibig sabihin ng lakas? Lahat ng kakayanan mo, lahat ng ginagawa mo sa buhay mo ay para sa Kanya. Yun ang ibig sabihin ng lakas. Nagagawa kaya natin yun. Ganun ba natin siya? Ganun ba tayo kauhaw? At hanapin siya sa buhay natin. Dahil dito ibig sabihin ng Shema. 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 Hiniling niya na magkaroon tayo ng pagsunod sa kanyang kautusan. Makikita natin sa mga Hudyo itong larawan na ito, itong tefillin. Dahil sinabi niya dito sa Shema na yung salitang inuutos ko sa inyo ay mapasa iyong puso. At sinabi niya dito, itatali mo yun bilang tanda sa iyong kamay.
At yun ay magiging pangharap na pamigkis sa pagitan ng iyong mata. So, ginagawa nila sa larawang ito, meron sila isang kahon, box. At nandun sa loob ay mga verses na makikita sa Biblia. Ang isa doon ay ang Shema na binabasa natin ngayon, Deuteronomy 6 chapter 6 verses 4 to 9. Yung binabasa natin ngayon. Ito ay nasa loob nitong box na to. Nakita ko yung actually nung dumating yung rabbi, inilagay niya sa noo ni Mikael at tinali dito sa kamay at makikita natin sa pictures. Ito ay larawan ng parang singsing ng bawat isa pag kinakasal. So ito yung larawan ng singsing. Parang gusto nyo i-picture. Kasi yung singsing, minsan pag ito ay nagre-remind na ikaw ay merong pangako sa iyong asawa. Meron kang vow. Meron kang pinangako sa iyong asawa. So ito rin yung katulad ng pangako ng isang ama at ng kanyang mga anak, katulad ng mga Israelita. Kaya pag nakikita natin dito, pag nandun sila sa Wailing Wall, ito yung natitirang anong wall? Sa Jerusalem, yung parte ng templo na naiiwan pa doon. Makikita mo na meron sila nito, suot-suot nila at gumaganon sila doon. Literally, sinunod nila ang ayon sa salita ni Yahweh Elohim. Pero ang ibig sabihin sa puso natin, hindi naman natin kailangan gawin kasi ito ay tradisyon ng mga Hudyo. Pero sa atin is parang ilagay natin lagi sa ating kaisipan. Dapat bawat gawa natin sa buhay natin ay pinakikinggan natin ang kanyang mga tuntunin, kautusan at judicial para sa ating buhay, para sa ikabubuhay natin. Para lagi natin tatandaan sa ating kaisipan, sa ating puso. Ang puso ang nagkokontrol sa ating emosyon, sa ating desisyon sa buhay. Ito dapat mag-guide sa atin kung paano tayo ano natin ang ating mga emosyon at ang ating pag-iisip. Ganon ba tayo mag-isip? Ganon ba tayo mag-ano or lagi gusto natin palisi na lang na ibang tao? At meron pa isa, ang tatawag naman nila ay Mezusa. Itong Mezusa, ito makikita mo sa kanilang mga pintuan. Ito rin ay nilalaman ang mga salita ni Yahweh Elohim. At dito nakalagay sa Shema na isulat mo sa mga poste ng pinto ng iyong bahay at sa iyong mga pintuang daan. Ibig sabihin, sa bahay, ito ay parang literally sinunod nila. Pero sa atin, nakikita ba sa bahay ninyo? Dahil mas mahalaga ay paano ka, anong buhay meron ka sa loob ng bahay mo. Dahil madalas publicly oy mapait, pero sa bahay kaya ay pareho din kaya. Ano, Mavi? Pareho kaya. Kaya madalas sinasabi natin may dalawang buhay, no? Pag nasa public, iba. Pag nasa loob ng bahay, lumalabas yung katotohanan. Pinapakita dito, yun yung reminder sa atin. Dahil mas mahalaga, sinong mas nakakakilala sa isang tao. Kaya malalaman nyo kung anong nauri kaming tao kanino. Sinong best na malaman ninyo kanino? Ha? Kay Rose, tama. So, doon makikita kung anong uring pagkatao meron ka. No? Madalas, ang sa labas at sa loob ay hindi magkapareho. Okay? Next. Ang pinakadakilang utos ayon kay Yeshua. Basahin natin. Sumagot si Yeshua. Ang una ay, sinasabi niya, "Dinggin mo, O Israel, si Yahweh na ating Diyos ay isang Yahweh, at iibigin mo si Yahweh na iyong Diyos na iyong buong puso, at ng iyong buong kaluluwa, at ng iyong buong pag-iisip, at ng iyong buong lakas." So, kahit na si Yeshua dito sa
Bagong Testamento. Ang inuulit ninyang pinaka-dakilang utos, the greatest commandment, ay inulit niya ang Deuteronomy chapter 6, verses 4 to 9. Dinggin mo, O Israel. So, tatanungin ko, kinanselado ba ni Yeshua ang mga kautusan? Or ito ay kanyang ine-emphasize? Magkaiba yun. Last two, basahin natin. At inilabas niya kami mula roon upang madala niya kami rito upang ibigay sa amin ang lupain na isinumpa niya sa ating mga ninuno. Sa gayon ay inuutos ni Yahweh na isagawa namin ang lahat ng mga tuntuning ito upang matakot kay Yahweh na ating Diyos at ating ikabubuti sa tuwina upang manatili tayong buhay gaya ng sa mga araw na ito at mga mahulugan ito ng katwiran para sa atin na ingatan natin gawin ang lahat ng utos na ito sa harap ni Yahweh na ating Diyos gaya ng inuutos niya sa atin. So inuulit aking mga kapatid dito na huwag nating bibigyan ng sabihin natin pansin ang paulit-ulit na sinasabi ni Yahweh dahil gusto niya tayong ito ay sa ikabubuti natin, hindi pampabigat sa atin. Tandaan nyo, sa ikabubuti natin at bigyan tayo ng buhay. At gusto niya, ang gawin lang natin, ingatan. Huwag natin pabayaan mawala sa buhay natin. Ibig sabihin, laging kailangan bigyan natin ng lakas. Intentional. Maging seryoso tayo sa buhay na sundin ang kanyang mga salita. Lastly, basahin natin. Hindi dahil sa inyong pagiging pinakamaamo sa lahat ng mga bayan, kung kaya nagpakita sa inyo ng pagmamahal si Yahweh. Ano pat pinili niya kayo, sapagkat kayo ang pinakamaliit sa lahat ng mga bayan. Kundi dahil sa iniibig kayo ni Yahweh at dahil sa minutupad niya ang sinumpaang kapahayagan na isinumpa niya sa inyong mga ninuno. Kung kaya nilabas kayo ni Yahweh sa pamamagitan ng isang malakas na kamay upang tubusin kanya mula sa bahay ng mga alipin, mula sa kamay ni Pharaoh na hari ng Ehipto. At nalalaman mong lubos na si Yahweh na iyong Diyos, ang tunay na Diyos, ang tapat na Diyos, na nag-iingat ng tipan at maibigang kaibaitan para doon sa mga umiibig sa Kanya at doon sa mga tumutupad sa Kanya mga utos hanggang sa isang libong salila. Napaka sarap isipin na ang ating tagapaglikha ay isang mapagmahal na Ama. At hindi niya titigilan tayo kahit na tayo ay nasa kagubatan. Hindi niya tayo titigilan, hahanapin, pagpaparamdam para tayo ay manumbalik sa Kanya. At lagi niyang pinapaalala sa atin na bigyan natin ng kahalagahan ang Kanyang mga salita, ang Kanyang mga utos. Dahil ito ay ang Kanyang pagpapakita ng Kanyang pag-ibig sa atin. Imagine mo na ating Diyos na hindi natin nakikita, iniwan niya itong ebidensya, itong katotohanan, itong salita na kaya nating hawakan, kaya nating makita, kitang-kita natin. Ano bang gusto nating ebidensya sa buhay natin na meron tayong totoong Diyos?
na siya ay nandyan at naghihintay na manumbalik tayo. Paulit-ulit yun, mga kapatid, hindi tumitigil yun. Tayo ang naliligaw, tayo ang nawawala. Ngunit hindi naman dito tayo dapat magtapos. Lahat tayo, kahit gaano kabigat ang ating pagkaligaw sa kagubatan, meron tayo palaging pag-asa. Balikan lamang natin siya at tayo magkakaroon ng panunumbalik. Kaya ang tanong, katulad ba tayo ng pusa na nauuhaw sa Kanya? Habang kakantahin natin ang kanta, as the deer panteth forth, the water overflows. Hinahanap pa natin yun. Nauuhaw ba tayo sa Kanyang salita? Amen? Let's pray. Yahweh Elohim, sa iyong salita, paulit-ulit, pinahihiwatig mo sa bawat isa sa amin kung kaano mo kami kamahal, Yahweh. Kaya sabi ng kanta, ano ba yung desire ng aking puso? Yahweh. Sa gabing to, pinakita mo, Yahweh Elohim, yung paulit-ulit yung pagmamahal mo sa bawat isa sa amin. Kaya binigay mo sa amin yung 10 kautusan. Yun ay love letter mo sa bawat isa sa amin. Yahweh Elohim, ganun mo kami kamahal. Yahweh Elohim, hindi dahil kami ay mas marami, hindi dahil kami ay mas konti, kundi dahil yan ang pagmamahal mo sa amin. Tsaka yan ang pangako mo kay Abraham, Isaac, and Jacob. Dahil ang pangako mo ay hindi nagbabago. Maraming salamat, Yahweh Elohim. Kahit ano pa ako, kahit ano pa ang aking nakaraan, ang iyong pagmamahal ay hindi nagbabago. So Yahweh Elohim, hindi lang dahil sa takot sa lahat ng iyong mga kautusan, kundi ang aking response, Yahweh Elohim, in moment like this. In moment like this. Masasabi ko, Yahweh Elohim, na mahal kita. Sa matamis na pangalan ni Yahweh Elohim, Amen.